Good day, Kamaster! Welcome to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So meron tayo ditong baterya na NS40 Gold Regular. Ito ay 34 amperes, maintenance free. Bakit ko po nasabi na ito ay Gold Regular lamang po? Kasi po, ang kanyang negative polarity ay nandito sa kanang bahagi. Diyan po. Tapos, ang kanyang positive polarity ay nandito sa kaliwang bahagi. Okay po? Kung ito naman po ay reverse na gold, ang makikita po ninyo dito ay B20R. R na po. Itong L na ito, hindi na yan L. R po ang nakalagay dyan kasi reverse siya po. Sa ngayon, ang makikita natin dito ay L. B20L. Kasi po, regular po ang NS40 Gold na ito. Hindi po siya reverse. Ang positive nito, ito po, positive polarity na isang baterya, ay dito na po yan mailipat sa kanang bahagi. Magabaliktaran po sila. Iba, ito ang baterya nito ay regular. So, ang kanyang negative, dyan sa kanang bahagi. Ang positive niya ay dito sa kaliwang bahagi. So, pagka ito ay magiging reverse, itong positive polarity ng baterya na to, ay dito na ito tatapat sa kanang bahagi. Tapos itong negative na ito ay dito na po yun tatapat sa kaliwang bahagi. Sana nagets nyo po ang ibig kong sabihin. So ngayon ay baterya ito ng ating customer na si Sir Eric Jimenez. At nakagapit naman ito sa kanyang kotse na Mitsubishi Mirage. Ang year model niya ay 2020. Ang gasolina naman na ginagamit niya ay unleaded po. Tinatanong ko si Sir, bakit NS40 lamang ang nakagabit doon sa inyong kotse, Sir? Na inyong sasakyan ay Mitsubishi Mirage po. Dapat ang baterya doon ay 1SM po. Sabi niya, ayan po ang nakakabit doon. Sabi ko, Sir, pagka Mitsubishi Mirage po ang inyong sasakyan, automatic po ang ilalagay po natin ng baterya doon ay 1SM po. Hindi po itong NS40. Maliit po ito. Kasi ang 1SM hanggang dyan na siya. Tapos malapad-lapad ng kaunti. Yun ang 1SM. Wala pang 2 taon niyang paggamit ito. Umigay na. Sabi niya sa akin, hindi na daw makapag-start sa kanyang kotse. Kumain lang daw sila sa Jollibee. Tapos, nung matapos silang kumain ng Jollibee, nagmamadaling lumabas kasi daw yung kanyang anak ay may cheese tournament pa daw. Ayaw na mag-start. So ngayon, nagdali-dali siyang nagsakay ng tribike at nagpapahatid papunta dito sa aking battery shop. So ngayon, ito nga, sabi ko, Sir, hindi yan pwede. Hindi naman totaling pwede. Sorry, mali ako sa term na hindi pwede. Pwede siya kasi nga napaandar at nagamit ni Sir ng ilang taon, magdadalawang taon. So pwede siya. Kaso nga lang, ang pag-usapan natin doon ay yung tinatawag ng long terms. Yung itatagal ng battery, kung hanggang kailan siya magtatagal. Kasi kung ang ginamit sana ni Sir na baterya ay 1SM, so matagal-tagal po yun. 2 to 3 years po ang lifespan ng baterya, buhay ng baterya, 2 to 3 years lamang po. Kita mo naman ito, wala pang 2 taon, bumigay na po. Kasi po, maliit lang siya. So ngayon, bumili si Sir sa akin, kasi daw hindi na ito makapagpa-start. Ang binili niya ay NS60 Ultra Plus. Yun po ang iyang binili. So ngayon, atin itong aalamin kung bakit ba hindi mapa-start or hindi mapa-andar ang nasabing kotse ni Sir. So, ang una natin na gagawin, siyempre iti-tester natin yan para malaman kung ilan ang natitirang voltahe sa baterya na ito. Pagka ganito, may makikita kayong plus sign sa isang baterya. Plus po yan ha. Ayan, kitang-kita nyo naman po sa camera. Ito pong polarity ng isang baterya, positive po ito. Kasi may plus sign siya. Ibig sabihin, positive po yan. Dito naman sa kabila, minus po yan ha, minus. Makikita nyo naman, minus. Minus sign ng isang baterya. Ibig sabihin, negative ito. Itong polarity ng baterya, ito ang negative. Okay? So ngayon, ito ang itsura ng ating tester. Ito. Yan. So, itong alligator clip ng ating tester na kulay pula, dito natin siya ikakabit sa positive polarity ng isang baterya. Yan. Pag-ganun. Tapos, ito namang alligator clip ng ating tester na kulay itim, dito natin siya ikakabit sa negative sign ng isang baterya. Ibig sabihin, itong polarity ng baterya, ito ang negative sign po. Negative sign po ito ng baterya. So, dito natin ikakabit. Ayan po ang negative sign ng isang baterya. So, dito natin siya ikakabit. Pag ganyan. Yan.
So makikita na natin ang voltahe ng isang baterya. Ito na. As you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang voltahe ng isang baterya ay 12.5 volts. So malakas po yan. So bakit kaya hindi man pa-start ang nasabing kotse ni Sir? Okay? So tatanggalin na natin ito. Next po natin gagawin, kung mapapansin niyo itong sticker sa isang baterya, sticker sa ibabaw, atin itong aalisin, tutuklapin natin ito. May 6 na butas to sa ilalim at atin itong susukatin nang malaman natin kung may problema ba ang butas nito. Kasi hindi na mapa-start ang sasakyan ni Sir. Okay? So atin itong alisin ng sticker. Yan. Ganun lang kabilis mag-alis ng sticker. So, may 6 siya na takip na kulay itim. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano buksan yan, so 25 centavos, pwede na po ninyong gamitin yan sa pagbukas. Ito po, pera. Ito po ang ating gagamitin. Kayo ang bahala. Kung ano yung gusto yung gamiting pambukas yan, pwede rin. Basta ako, 25 centavos na pera ang aking gagamitin. Yan, buksan na natin ito ha. Yan. So ayan, bukas na po yan at susukatin na natin yung tubig dyan. Ito po ang ating gagamitin na panukat sa isang baterya. Ang tawag po nito ay hydrometer tester. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang itsura ng hydrometer tester. Ito ay panukat sa tubig ng baterya. Okay po? So susukatin na natin. Mag-unang tayo dito sa pinakaunang butas. Okay? Ayan po, kung mapapansin ninyo, halos wala na po siyang lamang tubig. Ayan po. So, sinyalis na dito pa lang sa pinakaunang butas niya ay malamang sa malamang sira na po itong butas na to. Ayan po. Wala tayong masipsip na tubig. Ayan. So, next tayo. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay 1250, which is tumapat po siya sa kulay puti. So, fair po yan. Fair. Patas. Okay. So, pangatlong butas tayo. Ang sukat ng nasabing tubig ng isang baterya ay 1250 pa rin. Tumapat pa rin sa kulay puti ang sukat ng isang baterya. So, fair pa rin. Fair. Okay. So, pang-apat na butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay tumapat pa rin siya sa 1250, which is kulay puti po yan. So, fair pa rin. Fair. Okay. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. Fair po yan. Fair. Patas lang. Patas. Yan ang ibig sabihin yan. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ayan, tumapat pa rin siya sa kulay puti ang sukat ng tubig, which is tumapat siya sa kulay puti ang nasabing sukat ng tubig ng isang baterya. Okay? So, overall, ang status sa baterya na ito ay sira ang isang butas na ito. Konfirmado po na sira ang butas na ito. Kaya yun ang sanhi na dahilan kung bakit hindi kayang mapaandar or mapa-start ang nasabing kotse ni Sir. Kasi po, kahit sabihin natin na malakas ang karga sa isang baterya, malakas ang voltahe, 12.5 something pataas, kahit 13 volts pa yan, kahit gaano kalakas yung voltahe sa isang baterya, kapag itong 6 na butas na ito, kung may isang butas dito na sira, bad cell ang tawag doon, kahit anong start nyo sa inyong sasakyan, di na talaga kayang mapa-start yon. Kasi ang pinakasikreto sa isang baterya, dito sa tubig na to. Pagka may isang butas dito na nagluluko na hindi na siya good, bad na siya, bad seal ang tawag doon, kahit
mataas pa ang voltahe ng baterya, ang reading ng isang baterya, hindi pa rin kayang mapa-start yan. Tested ko na po yan. Lagang actual ko na pong nasubukan yan. Based on my experience lamang po. Okay? So atin na itong tatakpan kasi tapos na tayo. At mahirap nang malanghap natin ito. Nakakasama ito sa ating lungs. Kasi ito po ay acid, chemical. Matapang po ito. At ating ibabalik ang kanyang sticker. Balik natin. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag ninyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!